Hola mga Lods! So for today's video, bibigyan ko kayo ng idea pagdating sa online banking dito sa Pilipinas. Kasi nung dumating ako dito sa Pilipinas, nung itong August lang, nalaman ko na meron palang tinatawag na Maya. Okay? Ito yung parang GCash. Pero mas maganda to para sa akin kesa sa GCash. Tingnan ninyo. Ilang araw lang ako dito sa Pilipinas pero nagkaroon ako kaagad ng card. Online ko lang siyang ni-request kasi ang Maya ay isang online banking. Yun nga, kung mapapansin ninyo, merong initial na Madam Swa kasi po pwede nyo siyang i-personalize. O ha? So parang mga 1 or 2 weeks lang dumating na to. Pero kahit wala pa yung Maya card, po pwede nyo na magamit yung application niya. Okay? Bakit mas maganda to para sa akin kumpara sa GCash? Ito nga palang video na to ay hindi sponsor ng Maya ha. Gusto ko lang siyang i-explain or i-share sa inyo para sa ganun, yung mga Pilipino na bagong uwi ulit sa Pilipinas na hindi pa alam yung ganitong klaseng online banking ay pwede nyong magamit at malaman ninyo yung benefits niya. Okay, una, pwede ninyong gamitin pambayad ang QR code ng Maya or nung card. Okay? Pero ako personally, ginagamit ko yung mismong card. Bakit? Kasi pwede kayo magkaroon ng 1% cashback. Ibig sabihin, kung meron kang nagastos na 1,000 pesos, alamin mo kung magkano yung 1% nun. I think that's 10 pesos. Yung 1% ng 1,000. Agad-agad yon babalik sa account mo. Kumbaga, nakakasave ka, nagkakaroon ka ng discount kapag ginamit mo yung mismong card. Okay? Huwag mo gagamitin yung QR code kung gusto mo magkaroon ng cashback. Okay? Gamitin mo yung card. Kaya importante na mag-request ka or kumuha ka ng ganitong card. Libre lang naman siya. And then meron, yung sa akin kasi nakuha ko ng 250 pesos, then merong personalized na pangalan. Okay? O pwede kayo mamili kung Mastercard or Visa. Ang pinili ko ay Mastercard. Pangalawa, pwede kang mag-save sa Maya. Alam niyo ba kapag bago lang kayo, pwede kayong magkaroon ng interest rate na 15% per annum. Ayun yung nangyari sa akin. Since bago lang ako sa Maya, nagkaroon ako ng interest rate na 15% per annum for 30 days. Okay? Kasi pwede mo siyang i-boost. Meaning, ang original na interest rate ng Maya ay nasa 3% lang. Okay? Pero kumpara mo naman sa traditional bank, ilang percent yung nakukuha natin kapag nagsisave tayo per annum sa isang traditional bank. Halos napakaliit lang. Pero 3% for me, mataas na rin yun. Kapag mas mataas yung sinave mo sa Maya, mas malaki rin yung makukuha mong interest. Lalong-lalo na, meron kang 15% per annum sa loob ng isang buwan. Pero gaya ng sinasabi ko, meron kasi mga mission na pwede mong gawin para ma-boost yun or maging maibalik mo sa 15%. Bibigyan ko kayo ng example. Nag-save ako ng 100,000 sa aking savings. Ilang araw lang, sabihin mo na wala pang 30 days. Kumita na yung 100,000 ng lagpas 600 pesos. Ganon siya kaganda. Ibig sabihin, yung sinisave mo lang na pera, kusa na nag-earn ng pera. Okay, kaysa itago mo or itago mo yung cash mo sa baul or itago mo sa isang traditional bank. Ang Maya Loads ay safe dahil regulated siya ng Bangko Sentral. At kung mapapansin ninyo sa mga baguhan dito sa Pilipinas ulit, maraming establishments na tumatanggap ng Maya. Pwede kayong magbayad ng QR code or ng card. Pero gaya na sinabi ko, kung gusto niyo karoon ng cashback, gamitin niyo yung mismong card niyo. Ilalagay ko sa comment box or sa description box yung link para mas madali ninyong ma-install, madali ninyong mahanap. Basta don't forget to use my code na Madam Swa. Okay? Isa pang bagay mga Lods, pwede kang magkaroon ng mga rewards. Pwede kang makakuha ng credit cards. Pwede kang makapag-loan kung kinakailangan ninyo. Pero kung hindi nyo naman kailangan,
wag na kayong mag-loan o wag na kayong kumuha ng credit cards. Lalong-lalo na sa mga OFW, kung meron naman kayong credit card doon sa bansa pinanggalingan ninyo, hindi ko siya masasuggest. Wag na. Nang sa ganon, hindi kayo magkaroon ng sakit ng ulo. Pero kung gusto ninyong subukan, pwede naman. Isa pang magandang bagay, Lods, yung pera na nilagay nyo sa savings ay pwede nyo pa rin ma-withdraw or pwede nyo i-transfer sa inyong wallet na magagamit ninyong pambayad. Unlike sa ibang savings na kailangan nyong i-stay doon ng matagal or ilang taon bago ninyo ma-withdraw. Pero sa Maya, hindi. Isa pang bagay, ang Maya ay pwede nyo magamit international. Okay? So kung babalik kayo ng halimbawa, ako sa Spain, pwede nyo pa rin itong magamit. At kung meron kayong bills dito sa Pilipinas, pwede nyo na rin yan isettle gamit ang Maya application. Dito na ako nagbabayad ngayon ng bill ko sa kuryente. Pwede na rin magbayad sa tubig. Okay? Pwede na rin mag-load. Halimbawa, yung katulad sa internet namin dito, prepaid, niloloadan ko lang. Or kung kailangan namin ng load sa cellphone, pantawag ng data, pwede nyo na rin yun magawa dito sa Maya. Or halimbawa, gusto nyo mag-ipon ng peso mula sa ibang bansa, pwede kayo mag-transfer sa Maya account ninyo. Then, ilagay nyo na lang sa savings. Kaya, kung interesado ka, Lods, i-click mo na yung link sa comment box or sa description box nang sa ganun, masubukan mo magkaroon ng online banking kagaya ng Maya. Okay? Thank you so much for watching at kung nagustuhan mo tong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe sa aking YouTube channel and Facebook page and TikTok. Bueno, again, thank you so much and hasta luego mga Lods. Ciao!